alam mo, mas mainam na galing mismo kay ano. Kasama ho natin ngayon si Attorney Salvador Panelo, former presidential spokesperson. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon. Attorney, para humalinaw lang kasi ang dami-daming taga-suporta ng dating Pangulo, sa family niya sinabi lang naman na medyo bumagsak ang katawan, tapos sumunod na araw may habili na. Attorney, kayo nakakausap niyo sila, may alam kayo, ano ba talagang totoong kalagayan ng dating Pangulo? Hindi naman, maliwanag naman yung sinabi ni Inday Sara at saka nung atin niyang kabiyak, yung nanay ni Inday Sara, na pumayat pero mukha namang okay ang kanyang kalusugan. Yun naman pagbibilin, natural naman yun. Natural yun sa mga ganong edad. Pinaghahandaan na nila para habang buhay pa, hindi nag-aaway-aaway yung mga may iwan, di ba? Natural lang yun. Wala naman yun. Walang dapat ikabahala yung mga taga-suporta na baka... Wala. That's Wala good. dapat malusog. Malusog naman siya. Di ba sabi healthy? Oo. Hindi na umiinom ng medicine. Pumayat. Pumayat. Bagay naman sa kanya ang payat. Mas gwapo siya ngayon. Wala na yung tiyan niya. Sabi niyo ho, okay naman, healthy. Hininto ho ba talaga yung gamot or pinatigil na sa kanya yung pagpapainom ng gamot? Alam mo, yung impormasyon natin manggagaling mismo dun sa anak at saka dun sa nanay niya na galing doon. Hindi ba? Maliwanag naman sinabi. Pumayat, pero mukha namang wala namang nirereklamo sa kanyang kalusugan. Katunayan daw yung medicine, hindi na pinainom o iniinom. Ibig sabihin, okay. May mga tanong... Medyo ano lang sila dahil nagbilin. Pero ordinary naman yung pagbibilin eh. Oo. Malalakas nga, nagbibilin pa. Pero Ako siya... na, nagbilin ako. Just in case ako nga, cremate niyo ako. Natural lang yun. Wala yun. Oo, okay. Attorney, galing sa inyo Verde. Huwag sila mag-alala. Babalik yun. Okay, galing sa inyo, malusog, maayos ang dating Pangulo, yung mga bilin-bilin na yan, hindi ibig sabing mamamatay na. Hindi ayon sa akin na malusog siya. Ayon sa anak at sa kabiyak. Dating kabiyak. Diba? Ang impormasyon natin, siyempre, manggagaling doon sa mga nakakita sa kanya, nakausap sa kanya. Sa atin, puro ano lang atin second information. Pakinggan natin yung mismo nagpunta ron. Nagbigay ng description sa kanya. Klaro naman ang sinabi, pumayat. Pero mukhang okay naman. Pati nga skin daw, gumanda. Hindi naman daw nag-ano ng medisina. Di ibig sabihin okay. Oo. Sabi ho ni VP Sara, ayaw na raw pong, wag na ibalik yung ang katawan dito. I-cremate na lang ako. Hindi. Sabi ni Presidente, kung mamatay siya, wag nang dalhin yung katawan niya. Kasi impractical kasi kung magdadala ka pa na. Alam mo ba, unang-una, Opo. kahit ako, kung ako'y mamamatay sa ibang bansa, ba't naman ako magpapakargo? Biro mo, ilalagay ako sa cargo. Di ba? Ika-cargo ka, hindi ka naman po pwede doon sa passenger sa seat. Cargo ka, cargo. Bagahe ka lang. Hindi ba? Di mabuti pa yung ikikremate ka, hawak-hawak ka pa ng kamag-anak mo, dala ka. No? Hindi naman bawal yung, yung urn. Hindi naman kinakargo yun. Attorney, kumusta na ho yung apila ng pamilya para po, yung sinasabing bansa na pwedeng kumupkup sa kanya pansamantala, yung host country. Ano na po yung latest Wala po pa, dito? inaantay natin yung inaantay pa natin kung ano mangyayari dun sa interim release. Wala pa Pinag-uusapan nila hanggang ngayon yan. Oo. Attorney, We're hoping na igagara. Pero may mga kumukontra. So tingnan natin kung anong mangyayari. Attorney, sabi ko na Malacanang, kung namayat, exercise na lang. Exercise tuwing umaga. Malay natin kung nag-exercise nga siya. Baka naman nag-exercise. Kasi dati naman siya nag-exercise. Oo. Attorney, sa inyo pong mensahe, okay, sa mga nakikinig, ano po, dahil na, syempre, hindi natin maiwasan na may ibang iniisip yung mga nakikinig sa atin regarding sa statement ni Vice President Sara Duterte. Ano pong mensahe po ninyo sa inyo po at sa mga nakikinig sa atin na nagmamahal sa dating Pangulo?
Well, gaya ho ng nabanggit ng kanyang anak na si Inday Sara, siya naman daw habang pumayat, mas gusto pa nga niya raw na pumayat. Kahit ako gusto kong pumayat siya kasi malaki tiyan niya noon eh. Mm-mm. Dati-dati pareho lang ang katawan namin noon eh. Mm-mm. Lumaki siya. At sinasabi naman na wala naman siyang reklamo sa kanyang kalusugan. So madali sabi, okay. Huwag mo kayo mag-alala. Yung bilin, ordinaryo ho yun. Kahit yung mga 50 anyos nagbibilin. Mm-mm. I remember, nagbili na ako 20 years ago pa. Oo. Wala yun. Para pag dumating yung panahon na yon, hindi na nag-uusap-usap yung pamilya ko nung gagawin. Dahil wala naman, hindi nakapagbilin. Mabuti pa yung habang maaga, nasabi niya na ang gusto niya. Ay, attorney, huli na lang po, no? Ano ba talagang totoo sa bahay? Di lang dalawa ni Ma'am Hanilet binibenta? Or ano ang latest doon? Ay, ang pagkakaalam ko, merong gustong bumili. Pero wala. Parang, alam mo, madaling sabihin magbenta, pero yung pagbili, maraming usapan pa yun eh. Hindi ba pwedeng wala naman pong disgusto sa kanya mga anak? Okay lang naman po. Unang-una, alam mo, hindi ka naman makapagbenta ng isang bagay kung hindi mo pag-aari. Opo. So apparently, pag-aari niya yon. Okay. Hindi naman yun yung ancestral home kasi. Okay. Diba? Ang pagkakaalam natin, pumunta siya ron nung maghiwalay sila ng unang asawa. Sabi bahay ng dati yun. Pag nakabalik daw siya, wala na siyang bahay, sabi ni VP, doon na lang siya sa bahay namin sa kanyang ex. Pwede naman yun Ako nga, ang ano ko, kung ako, ang payo ko, kung may bibili nun, bilhin nyo. Pero pagbalik niya, balik nyo. Dahil historical yung place na yun eh. Kahit na hindi ancestral home yun, tumira siya ng matagal nun. Kaya historic na yon. That's good. Ako rin, attorney, no, sangayon din sa sinabi nyo, may maraming memory, yung sentimental value na yun. Exactly, oo. Attorney, pwede ka bang magbigay ng reaction sa bagong PCO na itinalaga ng Malacanang? Sino ba? Sino bang bagong PCO? Siya po ay siya po, attorney, ay konektado sa isang malaking kumpanya ng sigarilyo. Ito po ay kini-question din dahil nga po ng mga health advocates. Sabi nila dapat hindi raw ganito ang kinuwang PCO. Neil, pakiano ngayon bagong PCO natin? Anong pangalan niya? Ano yung PCO? Sino pinalitan niya? Si J. Ruiz, pinalitan po ni Sir Dave Gomez. Akala ko ba si J. Ruiz career appoint lang nung hindi makapasa sa commissioner appointment. Wala na po siya sa... Parang wala pang 2 linggo yun na ni-reappoint Opo, oo. Diba? Pinalita... Ang problema dyan, alam mo kasi natuturete na yata ang palasyo eh. Hindi malaman ko nang gagawin eh. But having said that, siguro mas gusto nila na palitan dahil meron siguro yung dahilan. Okay, opo. Sige. Attorney, maraming salamat sa inyo pong oras. Mabuhay kayo, attorney, at lagi kayong bukas sa aming pong programa. Thank you. Mabuhay din kayo. Salamat, attorney. Thank you.